Morning mga kapatid. May project ako dito sa garden ngayon. Plano kong magtanim ng mga winter veggies. So i-prepare ko yung lupa, yung box. Isi-secure ko, alisin ko yung mga damo, huhukayin ko yung mga titigas na lupa, dadagdagan ko ng lupa, at saka lagyan ko ng fertilizer para maganda ang tubo ng mga halaman. Ang plano ko is silver beet, spinach, beetroot, spring onion, saka radish. Yan lang muna para sa winter. Kasi malakas kami gumamit nun mga spinach, saka silver beet, pang tinola, pang nilaga, pang salad. Ayan. So yun lang. Yun iba mag-occupy na maraming space. Maliit lang yung space namin. At saka yun iba naman mura. So ito na lang ang prioritize ko. So samahan nyo ako sa maikling vlog na to para sa pag-prepare ng lupa para sa winter veggies. Tara na!
Lagyan na namin ng kahoy yung paligid, saka lupa, nagdagdagan ng lupa dito on top of the fertilizer, tapos na secure na ito para hindi ma-erode yung lupa, saka natambakan na ng additional soil to hanggang doon. Yun. So finishing touches na lang, alisin ang mga damo, pulverize, and then get ready for planting the seeds or the seedlings. So ito yung bibiling kong beetroot. Tawag niya is Bonnie Baby. Bilog siya, 4 na panet. Presyo niya is 4 for 16 or 420 ang bawat isa. So yan, okay na yan. Kahanap ako ng spinach ngayon. So wala akong makitang spinach, pero silver beet meron. Ayan, yung kulay pula. Presyo niya is 3 for 13. So yun naman. Anyway, marami naman akong seeds ng spinach. Okay, finally ito na yung mga seeds na itatanim ko. Radish, spring onion, tapos yung mga seedlings, silver beet, yan. Tapos yung beetroot, yan. Tapos meron pa akong mga seeds ng spinach. Ito yung mga seeds ng spinach. Yan. Tagal na tong mga seeds na to eh. Ilang taon na to. Pero napakarami oh. Ganyan karami siya. Ito yung mga magandang klaseng spinach. Ito yung spinach oh. Ayan, malapad. Lalaki pa to eh. May mga malalaking dahon yan eh. Pagka maganda ang lupa. Tapos meron din pula. Pa yung spinach natin sa Pinas eh. So yan ang gusto kong itanim dito sa inayos kong plot. Ito yung mga winter veggies, broccoli, cauliflower, cabbage, silver beet, bok choy, at carrots. Ito yung beetroot. Yan. Yan ang gusto kong itanim. Masarap ang Russian salad yan. Mag-umpisa na ako magtanim ng seeds ng spinach. So ito yan. So
normally, ang pagtanim ng seeds ay sa seed box. Pero ang ginawa ko ngayon is direct na doon sa soil. Tapos instead na 3 o 4 na seeds, dinamihan ko na. Pag tumubo, saka ko na lang siya babawasan. Dito naman sa kabila, tataniman ko ng silver beet. So seedlings ito this time. Ayan, seedlings natin. 6 na seedlings bawat isa, pero kung minsan nagdodoble siya. So madali lang siyang i-transplant. Pupus mo lang ito, push mo ito, lalabas na siya sa ibabaw. Ayan, ganyan siya.
tinanim ko na itong mga seedlings ng silver beet, tapos mga seeds dito ng spinach, tapos dito sa kabila ito yung mga spring onion dito. Ito sa linya yan, spring onion yan. Tapos radish dito sa linya yan. And then yung beetroot, yan. Tapos ito beetroot. Pero yung paligid silver beet. Ayan. Ang alugbati pinabayaan ko lang muna hanggang magbuto yan. Tapos may spinach doon, pinabayaan ko na lang. So yun na mga kapatid, tapos na ang planting ng seeds and seedlings for winter veggies. So didiligan na lang, kung may tutubong damo aalisan. Before i-end ko itong post tungkol sa preparing the soil for winter veggies, gusto ko lang mag-share ng insights from the Bible about the parable of the sower. Ang tawag na iba, parable of the soil, parable of the seed. Pwede mo naman ma-extract lahat yun. So ang sources natin yan from the Bible are Matthew chapter 13, Mark chapter 4, and Luke chapter 8. Mahaba yung storya doon. May konting difference between the accounts, pero generally pare-pareho sila. So ang teaching ng the parable of the soils na lang gagawin, or parable of the seeds, yun na lang gamitin ko, parable of the seeds, is that yung seed is the word of God. It's the gospel actually. So it is being thrown to everyone, kahit na sino. So iba-ibang responses doon sa seed. Number one, doon sa wayside, yung daanan, matigas ang lupa, so hindi nakakapasok sa ilalim, hindi tinatanggap. In other words, may mga nakikinig sa gospel, hindi nila iniintindi, hindi nila tinatanggap, and therefore walang growth na mangyayari doon. Number two, sa rocky ground, ito yung konting lupa, kadalasan karamihan bato. So immediately, ang sabi ng Bible, immediately tumutubo yung buto. Pero dahil walang lupa, walang moisture, pag naarawan namamatay. Ito yung mga taong tumatanggap sa gospel, tumatanggap sa Panginoong Jesus, pero hindi tumatag, hindi kumapit yung salita ng Diyos sa puso nila. So pag nagkaroon ng temptation, nagkaroon ng persecution, bumibigay sila, nawawala. Yung pangatlo naman is sa thorny ground. Natanggap yung salita ng Diyos, yung gospel, pero sabay nung pagtubo ng word of God, gospel sa puso niya, sabay din yung pagtubo ng mga thorns. Yung thorns symbolizes the cares of this world, the deceitfulness of riches, the desire for all things. In other words, nakrcrowd yung kanyang buhay ng mga bagay na ito. So, in practical terms, kapag naubos yung oras mo sa mga ganito, wala ka ng time para i-share yung gospel. So that, kung gano'n na mangyayari habang buhay, hindi ka magkakaroon ng fruit.
kasi nga na-choke na ng mga iba-ibang activities. Marami yan sa panahon natin ngayon. Maraming activities ang pwedeng kumain sa oras natin. Alam mo naman ngayon. So, kailangan protektahan natin yon. Alisin natin yung mga bagay na nagchochok sa atin. At para magkaroon tayo ng time para mag-share ng gospel. And finally, yung nailagay sa good ground. Tinanggap niya, naintindihan niya, nagpatuloy siya, and therefore, tumubo yon sa buhay niya at shinare niya sa iba. So, kung nagpapatuloy siya, na-share niya sa iba, and therefore, magkakaroon siya ng bunga, magkakaroon ng disciples. So, yun lang ang nakita ko na insight dito na kinoconnect ko dito sa pagtatanim. Kasi itong mga seeds and seedlings, galing din yan sa mga buto previously. So yan, pag lumaki na yan, pag pina-mature mo, magkakaroon na rin ng buto. And therefore, maitatanim mo ulit. So yun lang ang gusto kong i-share in connection with soil, the seeds, and the sower. So I hope nag-enjoy kayo sa maiksing post ko na ito, and somehow nagkaroon ng konting insights tungkol sa preparing the soil, gardening, winter crops, at saka sa parable of the soil, of the seed, of the sower. So if you like yung napanood nyo, paki-like na lang, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang, pa-share na lang sa iba, at pa-hit yung notification bell. Maraming salamat mga kapatid. Bye!